Magandang araw mga kababayan at mga suki ng katotohanan. Welcome muli sa inyong paboritong channel na walang takot magsabi ng balitang hindi gustong marinig ng malalaking tao. Ito ang Balitang China, ang channel na naghahatid ng maiinit na kwento mula sa China na parang sabaw ng bulalo mapapasuka pero hindi mo mapigilang tikman. At ang pag-uusapan natin ngayon, ang unti-unting pagbagsak ng industriya ng mga tindahan ng ginto sa China. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang negosyo na dating simbolo ng yaman, kasal at kayabangan sa reunion, ngayon ay parang ex mong puro pangako pero iniwan ka ring luhaan. Isipin ninyo ito. Sa loob lamang ng 2 taon, halos kalahati ng daan-daang libong gold shops sa China ang nagsara. Yung iba, may lock na ang pinto. Yung iba naman, bukas pa nga pero mukhang naghihintay na lang ng himala. Parang sari-sari store na walang bumibili kundi tambay na nakikigamit ng electric fan. May isang may-ari ng gold shop na halos maiyak habang nagkukwento. Sabi niya, pasensya na talaga sa lahat ng sumuporta sa amin. Pinilit naming lumaban pero hindi na namin kinaya. Imagine mo iyon, pamilya nila mahigit 20 taon nang nagbebenta ng ginto. Parang negosyo ng mga lolo't lola na ipinapasa sa bawat henerasyon. Pero ngayon, finish na. Noong graduate daw siya sa kolehiyo, sinalo niya ang tindahan ng pamilya. 10 taon siyang halos hindi natutulog kakabantay sa negosyo. Mas madalas pa raw siyang nasa shop kaysa sa sariling bahay. Kaya na raw niyang maglakad sa loob ng tindahan ng nakapiring. Ang masakit, habang tumatagal, hindi lang puhunan ang nauubos kundi pati buhok niya. Aba mga kababayan, bago pa magsarenta, nagpapatanim na raw siya ng buhok dahil sa stress. Hindi biro ang araw-araw mong iniisip kung may customer pa ba bukas o baka puro tingin lang ulit. At alam niyo ang pinakamasakit, ang magbukas daw ng negosyo ay kailangan ng galing, pero ang magsara ng negosyo ay kailangan ng lakas ng loob. Totoo naman, madaling maglagay ng grand opening. Pero subukan mong maglagay ng last day sale, parang public breakup sa Facebook. May isa pang sikat na gold shop na 8 taon nang nakapwesto sa prime location, yung tipong katabi ng malaking intersection at malapit pa sa subway station. Ang renta, mga nasa katumbas ng halos 680,000 pesos kada buwan. Oo, tama. Parang nagre-renta ka na ng maliit na kondo sa BGC kada buwan, pero ang kapalit ay anxiety. Noong una, umaasa pa raw silang makakabawi. Kaya kahit lugi na, pinilit pa nilang ituloy ng 6 na buwan. Ang ending, mas lumaki lang ang talo. Para kang naglalaro ng online casino na alam mo nang malas ka, pero sige ka pa rin sa isa na lang. Habang tumataas noon ang presyo ng ginto, maraming tao ang natuwa. Akala nila easy money na naman. Maraming bumili ng gold bar sa jewelry na parang stock market guru sa TikTok. Feeling nila sila na si Warren Buffett ng Quiapo, pero biglang bumagsak ang presyo at doon nagsimula ang panic. Dati, ang presyo ng ginto ay nasa katumbas ng halos 10,000 pesos kada gramo. Pagdating ng 2026, bumaba ito ng mahigit 2,000 pesos kada gramo. Kung bumili ka ng ginto na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos sa pinakamataas na presyo, bigla kang may paper loss na mahigit 400,000 pesos aray. Isang condo down payment na agad ang naglaho. Pero hindi lang pagbagsak ng presyo ang problema. Ang mas malala, walang bumibili. Oo, imagine mo may hawak kang sangkatutak na ginto pero parang wala itong silbi dahil walang gustong bumili. Para kang may koleksyon ng DVD sa panahon ng Netflix. Sa labas ng ilang gold shops, dagsa raw ang mga tao na desperadong ibenta ang kanilang alahas. Yung iba halos hindi na makatulog kakatingin sa gold chart sa cellphone. Kada baba ng presyo, parang bumabagsak din ang blood pressure nila. Nakakatawa pero nakakalungkot. Maraming tao ang bumili ng ginto dahil akala nila safe investment ito. Ang tingin nila sa ginto ay parang superhero laban sa kahirapan. Pero nang kailangan na nilang ibenta, sa kanila na-realize na ang ginto pala ay parang toxic relationship. Mahirap pakawalan, pero mas mahirap panindigan. May isang babae pa nga na gustong regaluhan ang sarili niya ng gold necklace para sa birthday niya. Pumasok siya sa isang mamahaling jewelry shop. Ang sales lady, todo smile, todo assist, parang best friend agad kayo pagkatapos mong humawak ng necklace. Yung necklace sobrang ganda raw. Pati kahon mukhang pang-artista. Ang presyo halos 150,000 pesos pagkatapos ng discount. Pero nang timbangin niya at kinumpute base sa tunay na presyo ng ginto, nalaman niyang ang actual gold value ay nasa 65,000 pesos lang. Dagdagan mo ng labor konting design, dapat siguro nasa 80,000 pesos. Pero binebenta ng halos doble.
Bigla raw siyang natauhan. Sabi niya, parang bumili ako ng cellphone tapos agad akong nawala ng 70,000 pesos. Kaya iniwan niya ang necklace at lumabas ng shop na parang bagong hiwalay. Dahil humina ang demand, sunod-sunod na ring nagsara ang malalaking jewelry brands sa China. Ang sikat na Chow Tai Fook nagsara ng mahigit 100 stores sa unang quarter pa lang ng 2026. Ang iba pang brands, daan-daan din ang binawas na branches. Sa 5 pinakamalalaking kumpanya pa lang, halos 1,000 tindahan agad ang nagsara. At isipin ninyo, mga malalaking kumpanya pa lang iyon. Hindi pa kasama ang maliliit na family-owned shops sa mga probinsya. Kaya ang tunay na bilang ng nagsarang tindahan, baka mas malaki pa kaysa sa pila na mga gustong magpa-picture sa K-pop concert. Bakit nga ba nangyayari ito? Una, sobrang taas ng inventory pressure. Noong mataas ang presyo ng ginto, marami ang nag-hoard ng stocks. Akala nila tuloy-tuloy ang pagtaas. Ngayon na bumabagsak ang presyo, ang dating investment ay naging pabigat. Para kang bumili ng 10 air fryer dahil trending, tapos biglang nagsawa ang lahat. Pangalawa, humina ang consumer demand. Noon, maraming bumibili ng ginto bilang reward sa sarili. Kapag may sweldo, bonus o break-up, bili agad ng bracelet. Pero ngayon, dahil sa problema sa ekonomiya ng China, mataas na unemployment at bagsak na real estate market, mas priority na ng tao ang pagkain kaysa accessories. At isa pang malaking factor, konti na lang ang nagpapakasal. Oo, seryoso. Dahil mahal ang buhay, maraming kabataan ang nagsasabing mas practical pang bumili ng gaming PC kaysa magpakasal. Kaya pati bentahan ng wedding jewelry bagsak din. Pangatlo, sobrang siksika na ang industriya. Halos pare-pareho na raw ang design ng mga tindahan. Kapag pumasok ka sa isa, parang nakita mo na rin lahat. Walang uniqueness. Parang milk tea shops noong kasagsagan ng hype, kahit saan ka lumingon, may pearls. Pero teka, hindi pa doon nagtatapos ang problema. Habang tumataas ang presyo ng ginto nitong mga nakaraang taon, dumami rin ang fake gold at mga scam. At dito na pumapasok ang totoong teleserye. May isang customer na bumili ng gold bracelet na may timbang na halos 29 grams. Pero nang mabuksan ito para ipaayos, aba, may lumabas na parang lupa at putik sa loob. O hindi joke. Ang laman ng bracelet ay hindi puro ginto, kundi may halo pang parang garden soil, parang siomai na puro extender. Matagal na raw itong issue. Noon pa man, may mga customer nang nagrereklamo na ang ilang hollow gold jewelry ay may lamang kung ano-ano para bumigat ang timbang. Ang masama pa, premium price ang singil. May iba pang customers na naloko sa trade-in system ng mga gold shops. Ang akala nila, papalitan lang nila ng bagong design, ang lumang alahas. Pero pagkatapos ng computation na parang math exam sa engineering, biglang malalaman nilang lugi pala sila. May isang matandang customer na nagpalit ng higit 40 grams na lumang ginto. Ang ending, 17 grams na lang ang bagong nakuha niya at nagdagdag pa siya ng malaking cash payment. Grabe, parang nagpalit ka ng lechon tapos tinapa ang ibinalik sa'yo. Ang problema, sobrang komplikado raw ng pricing system. May gram to gram, may fixed price, may labor fee, may processing fee, may kung ano-ano pang dagdag. Sa dulo, hindi na alam ng customer kung saan napunta ang pera niya. Dahil dito, bumaba ng husto ang tiwala ng publiko. Sa social media at complaint platform sa China, dagsa ang reklamo laban sa mga jewelry stores. May mga nagsasabing mabilis masira ang alahas. Yung iba, hindi raw tunay ang purity ng ginto kahit may 999 label. At habang tumataas ang presyo ng ginto, mas lalong naging creative ang mga manloloko. Sa Shenzhen, isang malaking gold distribution hub sa China, na booking ng state media na talamak na raw ang bentahan ng fake gold. Hindi lang simpleng gold-plated ang issue, mas high-tech na ngayon. May mga counterfeiters na gumagamit ng murang metal tulad ng rhenium para haluan ang ginto. Ang nakakatakot, pumapasa raw ito sa ilang standard tests. Kaya kahit experienced staff sa gold shops, minsan hindi agad nadedetect. Imagine mo, bumili ka ng gold necklace worth 300,000 pesos tapos ang laman pala parang chemistry project. May isang content creator pa nga na nagpakita kung paano niya tinunaw ang ilang pendants para itest. Pagkatapos ng analysis, lumabas na may halong ibang metal. At habang pinapanood iyon ng mga tao online, maraming netizens ang napaisip. Kung pati ginto, hindi na mapagkakatiwalaan, ano pa? Diyan mo makikita ang mas malalim na problema. Hindi lang ito tungkol sa presyo ng ginto o pagsasara ng tindahan. Crisis ito ng tiwala noong araw. Kapag sinabi mong may ginto ka, automatic secure ang future mo. Ang lola mo proud na proud kapag may nakatagong alahas sa aparador.
Pero ngayon, kahit may gold bracelet ka, mapapatanong ka muna kung totoong ginto ba iyan o props lang sa cosplay. At habang nangyayari ang lahat ng ito, maraming ordinaryong pamilya ang naapektuhan. Yung iba, ginamit ang ipon nila para bumili ng ginto bilang investment. Yung iba naman, umutang pa para makasabay sa trend. Ngayon, naiipit sila sa bagsak na presyo at kawalan ng buyers. Parang lesson ito tungkol sa greed at takot. Kapag tumataas ang presyo, lahat gustong sumakay. Pero kapag bumagsak na, kanya-kanyang takbo palabas. Sa totoo lang, ang nangyayari ngayon sa industriya ng ginto sa China ay parang malaking warning sign. Kapag sobra ang hype at kulang ang regulation, kahit ang bagay na dating simbolo ng seguridad ay pwedeng maging bitag. At ang masakit, hindi lang negosyo ang nawawala rito. Kasama ring nawawala ang tiwala ng tao sa buong sistema. Kaya sa susunod na may magsabi sa inyong safe investment ang ginto, tandaan ninyo ang nangyayari ngayon. Hindi porke kumikinang ay siguradong yaman. Minsan, kumikinang lang dahil maganda ang ilaw ng tindahan. Mga kababayan, ito ang realidad na unti-unting lumulubog sa ilalim ng kinang ng ginto sa China. Sa harap ng mataas na presyo, bagsak na ekonomiya at lumalalang panloloko, maraming tindahan ang nagsasara habang maraming tao naman ang naiwan na kumakapit sa pag-asang makababawi pa. At dito nagtatapos ang ating mainit na kwento ngayong araw. Kung nagustuhan ninyo ang ating talakayan, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe dito sa Balitang China. Dahil dito, hindi lang tayo basta nakikinig sa balita, hinihimay natin ang katotohanan na parang crispy lumpia. Hanggang sa susunod na revelasyon, mga kababayan.